Thoughts naman namin dito sa hotel. Yung hotel pala na pinagstayan namin dito sa Bangkok for 5 days. From March 22 until today, March 26. Dito kami nagstay sa Picnic Hotel. Hello guys! Welcome to our Superior King room here in Picnic Hotel. Room 417 nga pala yung binigay sa amin. So, ayan, sobrang spacious nitong room. Then, makikita mo dito agad sa kanan yung CR nila. Merong malaking mirror, blower, sink, hot and cold shower. May provided din na toiletries and towels. Pero hindi na namin nagamit kasi meron naman kaming dala. And syempre, favorite part natin lahat ang bidet. Ayan, next is meron din silang malaking cabinet na may mga hangers. Ayan, maluwang yan. Pwede kayong maglagay ng mga damit and cash safe. And meron din complementaries na nagamit na namin. Electric kettle, ayan, TV, mini fridge, and yung magandang view namin dito, ayan, yung park nila. And maganda yung view namin dyan. And ayan, sorry na agad sa mga kalat namin since last day na namin nagawa yung room tour na to. Pero sobrang linis talaga ng room nila everyday. Then ito yung king size bed namin na may power outlets and small tables on both sides of the bed. Ayan, meron ding telephone, pwede tayong tumawag sa front desk nila if we need anything. And meron ding lights on both sides. Then meron din silang small couch and table. Then may provided din na sleepers na nagamit na namin. And air condition din pala tong room namin. Ayan yung aircon nila, sobrang lakas niyan. So overall, 5/5 siya sa amin dahil sa malinis at magandang room nila. So kung gusto nyo rin mag-book dito sa Picnic Hotel, check nyo yung link sa Klook na nilagay ko sa description box. Ayun lang guys, bye! Para sa budget na hotel, sobrang ganda niya. Ang lakas ng aircon, tapos malinis yung room. Everyday, nililinis nila. Pagdating namin dito, yung mga damit na hinambalang namin dyan. Bago kami umalis, nakatupi na. Tapos, yung tubig, everyday, dinadalan kami ng drinking water. Mga sapin, mga bedsheet, pinapalitan yan everyday. Maganda yung naging experience namin dito sa Picnic Hotel. Hindi naman kami nagkaroon ng concern dun sa, kunwari, mawawalan ng gamit. Hindi naman kami nawalan ng gamit. Inayos lang talaga nila. Nakuha namin yung Picnic Hotel na booking, parang nasa almost 3,000 per night. Tapos yung iba, yung una kasi namin napili na hotel, 6,000. Nasa 6K siya per night. Doon yun sa Prato na malapit sa Prato na Market. Sobrang affordable niya para sa ganitong klaseng hotel na malinis. Tapos ang bango dun sa baba. Pagpasok mo sa lobby nila, sobrang lamig. Yung galing ka sa labas ng Bangkok na sobrang init. Tapos pagpasok mo sa lobby ng Picnic Hotel, parang gusto mo na lang mag-stay dun sa baba. Sabi ko nga gabi, dun muna kami matulog ng isang gabi. Tapos sa CR naman, meron siyang hot and cold, yung showers. Maganda. Saka may bidet. Oh. So, ayos na ayos. Hindi siya yung naka-base lang sa tissue. Okay yung pinaka whole experience namin dito sa Picnic Hotel. Yung sa breakfast buffet, may free breakfast kami every day. Okay yung yung food, masarap. Sinama din namin yung sa first day namin. Sulit na sulit yung binayad din para sa 3K. May mas mura pang ibang. May mas mura pang room dito sa Picnic Hotel. Pero ang pinili kasi namin yung Superior King, yung medyo maluwang. May mga standard na room din. Tingin ko maganda din. Kasi halos lahat ng nakikita ko na reviews dito sa Picnic Hotel, puro positive reviews. Kaya tinry din namin para ma-experience kung maganda ba talaga. Tapos yung view namin dito, parang park siya. So pagbukas mo ng kortina sa umaga, nakaka-energize bago mo simulan yung araw mo. Tapos, paglabas mo, 7-Eleven na. Tapos, konting lakad lang. Laundry na agad yung self-service na laundry. Tapos, right side, konting lakad lang. Nandun yung duty-free na King Power. Nakakalungkot lang din na hindi na namin napasok ni Gabi yun. Kasi, kulang yung araw namin dito sa... 1 week. Oo, dapat 1 week. Malapit din sa South Station. After nung King Power na duty-free, konting lakad ulit, dami ding 7-Eleven doon, punta na kayo doon sa Victory Monument Station ng BTS. Pag kasi may access kayo sa BTS station, mapupuntahan nyo na lahat ng mga tourist spots dito sa Bangkok. So, plus points din yun sa Picnic Hotel. Ayun, so mare-recommend namin tong Picnic Hotel. Accessible sa lahat ng tourist spots. Sobrang ganda na. Maganda yung nag-experience namin dito. 5/5 stars.
So, doon naman sa thoughts namin sa pag-stay namin sa Bangkok. First time namin itong mag-international trip ni Gabi. Tapos, napili namin Bangkok. Kasi, ano daw to, tourist haven ng Southeast Asia. O yung Bangkok. Madami kang matatry na bago na wala dun sa Pilipinas. Nakaka-overwhelm. Sobrang dami mong makikita. Sobrang dami mong may experience. Yung culture ng Thailand, yung food, sobrang sarap. Ultimo doon sa pinuntahan namin na parang karinderya lang sa Chatuchak. Ang sarap ng pad thai nila. Close yung lasa niya sa Tipsamay. Kahit di siya ganun ka-recommended. No? Yun. Masarap naman. Nagtatry din kasi kami nung hindi ganun sikat para bigyan naman ng chance yung mga bago pa lang na stores. Tapos yung presyo, hindi ganun kamahal. Kasi yung sa Tipsamay, 249 pa. Tapos yung binili namin dun na pad thai, 130 lang. So, kalahati. Tapos mapapansin nyo din talaga yung gesture ng mga Thai. Why ata yung tawag doon? Parang nagpa-prayer like sila. Ginagamit nila to kapag babatiin ka nila, kapag magte-thank you sila sa lagi sila nagaganito. So, sa communication, hindi naman kayo mahihirapan. Kung paputol-putol yung English mo, okay lang. Mas maintindihan pa nila kung word by word yung sasabihin mo. Ayun, yung ginawa namin na mga activities, sobrang light pa nun ha. Hindi kami nagpunta sa Chinatown dito, sa Khao San Road. Hindi din kami nakapunta sa Pratunam Market. Pero it's something to look forward to. Kung babalik kami sa Thailand, which is babalik kami sa Thailand. Ayun, sobrang ganda ng trip namin. Sobrang saya. After na to, ayun, kakain na kami sa baba, tapos didiretso na kami sa airport. Okay guys, nakapag-check out na kami ng hotel. Tapos papunta na kami ngayon sa airport. Mabilis lang mag-check out. Ibibigay nyo lang yung card na binigay sa inyo nung nag-check-in kayo. Tapos i-check lang nila yung hotel ng 5 minutes kasi baka may maiwan pa na hindi nyo nakita nung nag-check out kayo. Wala naman daw kaming naiwan. Tapos di naman kasi namin ginamit yung safe. Mabilis lang din kaming nakapag-book ng Grab. Tapos ngayon haggard. Dun sa arrival, familiar naman kami kasi dun nga kami galing. Of course! Yung departure din namin ng same number. Pero sa baba siya. Tapos bibili pa kami ng mango sticky rice. Sana talaga. Sana maging okay. Sana umabot. Boarding time 10:30. Pero abot yan. Abot yan. Tiwala lang. Si Positive. Tapos yung maleta namin, 4 yung maleta namin. 2 malaki, tapos 2 hand carry. 2 check-in, tapos 2 hand carry. Pero i-hand carry ko din kasi to. So may maleta pa ako, tapos may backpack pa ako. Sana pwede. Ang alam ko, mahigpit sila dun sa check-in. Dun sila mahigpit sa timbangan. Sana okay lang tong hand carry namin. Tapos plus pa kasi yung mango sticky rice na bibili namin. I-hand carry lang din kasi namin. Kita-kits na lang sa airport mamaya. Yan. We're done. Bilis, ang bilis lang. Bilis na lang. Pwede kayong bumili dito. Duty free. Dito kami nakabili ni Gabi ng mango sticky rice. Mga dried mango. Ito pa pala. Mango sticky rice. Yan, ginamit kong pangbayad is credit card para hindi na kami magpapalit pa ng baht. Credit card na lang. Umalis kami sa picnic hotel ng 9, tapos nakarating kami ng 9:20. Kasi mabilis magpatakbo yung Grab. Buti na lang, mabilis siya magpatakbo. Nakaabot kami. Pagdating sa airport, doon kami pumunta sa gate 2. Tapos may makikita kayong parang monitor. Tapos hanapin nyo doon yung counter. Yung sa amin kasi yung sa Cebu Pacific, letter MN. Tapos yun, hahanapin nyo yung counter na M saka N. Doon yung makikita yung Cebu Pacific. Pina-check-in namin yung baggage. 4 yung luggages namin, tapos meron kaming backpack. Ang mainam dito, tanungin kayo agad doon sa check-in counter kung gusto nyo bang i-check-in na din yung hand carry nyo. Free of charge yun. Tapos ang ginawa namin, pina-check-in na namin. Bali, 4 luggages yung pina-check-in namin. Tapos dadalhin na lang namin yung backpack. So, yun din yung kainaman sa Cebu Pacific. Free yung pa-check-in nung hand carry. Pero, pa rin titimbangin pa din nila. Kasi tinimbang yung sa amin Tig 7 kilo naman yung napa-check-in namin. Kaya wala naman kami naging problema. Papunta na kami sa boarding gate. Bye! Bye, Bangkok!
We're gonna be back soon. Hello guys, dito na kami sa Pilipinas. Saktong 3 hours yung biyahe. Umalis doon ng 11:15 Bangkok time. Tapos nakarating dito sa Pilipinas yung aeroplano ng 3:30. Tapos mabilis lang yung process doon sa immigration. I-scan mo lang yung boarding pass mo. After nun, i-scan mo yung passport and then fingerprint. Yun lang. Thank you guys sa pagsubaybay sa aming Bangkok vlog. Yun, kung nag-enjoy kayo sa panonood nyo ng video, hit nyo naman yung like, subscribe nyo rin kami, and then share. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.